tama ang ipaglaban at ang mali labanan. Numero 33 sa balota, Senator Ping Lacson. Ping ang inaktasan, si Ping parating na yan. Gaganda mo kasi, Ping parating na yan. Naimbag nga aldaw, kadak tayo, amin. Apo! Bago ang lahat ay nais ko munang bigyang galang at pasalamatan ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa mainit na pagtanggap ng kanyang kalalawigan dito sa Ilocos Norte. Palakpakan po natin ang ating mahal na Pangulo. Tuwing madadalaw ako dito sa Ilocos Norte o saan mang bahagi ng Ilocos Region, tatlong natatanging katangian ng Ilocano ang agad sumasagi sa aking isipan. Masinop, masipag, matapat. Ang Ilocano ay likas na masinop para masigurado ang kinabukasan ng kanyang mga anak at mga apo. Ang Ilocano ay masipag upang matiyak na may tataguyod ng matiwasay ang kanyang pamilya. At higit sa lahat, ang Ilocano ay matapat. Halos 40 taon na ang lumilipas simula noong EDSA Revolution, yung 1986. Subalit, ang Ilocos Norte ay nananatiling matapat na tinataguyod at tumatangkilik sa pamilya Marcos. Ako man po ay may personal na karanasan sa aking pakasalamuha sa isang Ilocano. Ang amin pong unit sa dating Philippine Constabulary Metropolitan Command o PC Metrocom, ang aking pong commander noon ay si Colonel Rolando Abadilla na tubong Bana, Ilocos Norte. Noong nagsimulang mag-defect o lumipat sa mga rebelde ang ilang members ng Armed Forces of the Philippines, kami ng mga opisyal ay pinulong niya sa aming opisina. At ang sinabi niya, tayo ay sumumpa sa ating tungkulin. Na mananatili tayong tapat sa ating konstitusyon, mananatili tayong tapat sa ating Commander-in-Chief na noon ay si Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos. Fast forward, nung napanood namin sa telebisyon na umaalis na ang pamilya Marcos papuntang Hawaii. Noong ko lang po nakita si Colonel Abadilla, sa kauna-unang pagkataon ay humagulgol na parang bata. At ang sinabi niya sa amin, umalis na ang ating Pangulo, ang ating Commander-in-Chief, tayo ay mag-iiwahiwalay na. Hindi ko kayo pipigilan kung saang unit kayo ma-assign, subalit ako mananatili na hindi ako tatanggap ng maski anong assignment sa Armed Forces. Ganon niya ang kanyang ginawa hanggang sa lumipas sa mga 10 taon, siya po ay na-ambush at napatay. Siguro na mga nakalaban na rin namin noong panahon na kami nanunungkulan sa PC Metrocom. Ako man po, pagkatapos ng 6 na buwan, nalagay sa floating status. Kami po yung nataguriang mga Marcos loyalist. At pagkatapos ng 6 na buwan, ako po ay pinatawag ni PC Chief Renato de Villa. At ako binigyan ng assignment and then hanggang sa uminog na ang aking karir, hanggang sa naging Chief PNP po ako. Sa Malacanang po may 3 prominenteng Ilocano na kumakatawan sa 3 M. Juan Ponce Enrile, Presidential Legal Counsel, masinop. Sa Manila Hotel, nagkwentuhan ng mga waiter. Minsan daw kumain, nagbigay ng tip si Senator Enrile, mga 10 taon na po ito. Nagbigay ng tip 100. Ang sabi po ng waiter, Senador, yung anak po ninyo si Jackie, kung mag-tip dito, 1,000. Ang sabi ni Senator Enrile, si Jackie, anak mayaman. Si Juan Ponce Enrile, anak mahirap.
Ang masipag, Executive Secretary Lucas Bersamin. Hindi ako nagtataka dahil matagal ko na siyang kakilala mula pa ng Quezon City RTC Judge. Hindi ako nagtataka na naging Chief Justice siya at ngayon Executive Secretary, nakatulong ni Presidente Marcos sa kanyang tungkulin sa Malacanang. At ang pangatlo at pinaka-prominenteng Ilocano sa Malacanang, ang matapat. Matapat sa tungkulin, matapat sa bayan, matapat sa bansang Pilipinas. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ako po, kung sakaling bibigyan ng pagkakataon, ay tutulong, magiging tuwang ng Pangulong Marcos sa pagtataguyod upang maging maganda ang kinabukasan ng ating bansa at kinabukasan ng susunod na lahi ng Pilipino. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat. Muli mga kababayan, number 33, Senator Ping Lacson. Kasunod naman